nabaligtad ang pangyayari. Yang mga mainstream before na iba, ang ayaw kay Marcos, ang ayaw sa Uniteam. Ang tumulong sa kanila ay si Kibuloy. Pero ngayon baligtad. Ang mainstream tahimik, sunod-sunuran, si Kibuloy naman ang ginigipit. Kaya nga po ito'y paalala lang po sa ating mga kababayan. Ang gulong po ay umiikot. Hindi ka laging nasa ibabaw, hindi ka laging nasa ilalim. Kailangan din po na lagi tayong nag-iisip sa ating gagawin. Pag ikaw ay nasa ibabaw, huwag kang mayabang. Pag ikaw ay nasa ilalim, mangarap ka mapunta sa ibabaw sa tamang pamamaraan. Ayan. At alam ko naman po sa inyo, marami naman pong nakapanood na nung official statement ni Pastor Kibuloy. Marami nagalit, marami natuwa. Depende po yan kung kaninong kampo. Kung ikaw ay insecure sa SMNI, sigurado, matutuwa, nagagalit ka. Kung ikaw naman ay maka-Duterte, magagalit ka, natutuwa ka dahil at nagsalita na, di ba? So, depende po yan. Sabi nga dito ni Weltalk, at yan po ang lagi nating binabanggit. Hinahamon kayo ni Pastor Kibuloy na dalhin sa korte, hindi yang sa Senado. Bakit ba ayaw nyo Risa Tamba Lisa? Iyaan po eh. Alam mo, Risa Ontiveros, Senator, Madam, Ma'am Risa, nasa kamay po ninyo. Napakadali namang tapusin na tong problema na ito. Tapos na yan eh. Dalhin lang sa korte, tapos na po yan. Mananahimik ang lahat. Tandaan nyo po nung panahon ni Bantag, anong sinasabi natin kay Boying? Nagagalit si Boying kay Bantag kasi si Bantag nagsasalita sa social media. Nagagalit si Boying. Ano sabi natin? Hindi mo pwedeng pagsabihan si Boying na tumahimik siya, ikaw salita ka ng salita. Papreskon ka ng papreskon. Hindi po pwede yun. Manahimik ka, mananahimik si Bantag. Ganon din kay Tebes. Dakdak ng dakdak si Boying. Naalala nyo yon? Tapos sasabihin, itigil ni Tebes ang drama? Oh. Hindi po pwede dumadakdak ka sa preskon. Tapos si Tebes, pahihintuin mo, magsasalita yan. Tingnan mo, huminto ka. Dalhin mo sa tamang forum, sa korte. Tatahimik yan si Tebes. Tingnan mo, simula nang tumahimik naman si Boying, tumahimik na rin si Bantag, tumahimik na rin si Tebes. Tama po ba? Kasi yan dapat dinadala sa korte. Hindi ginagawang trial by publicity. Hindi yan ginagawang chismis by publicity. Kaya make sure, kung yan ay ginawa nyong chismis, trial by chismis, humanda kayo, sasagot ang kalaban. Tapos magagalit kayo pagka nagparatang. Di ba? Kaya kasalanan mo ito, Ontiveros eh. Dapat ito, Marcos, pagalitan mo yan si Ontiveros. Kaya pinasabog ni Kibuloy ang kanyang mga nalalaman dahil ayaw ayusin ni Ontiveros. Kung yan ay dinala na sa korte, tapos na usapan dyan. Mananahimik na yan si Kibuloy, doon na lang pag-uusapan, hindi yan kinakalkal, hindi yan sinasalsal sa media, hindi yan. Wala eh. Ang hilig nyo kasing umepal. Sa totoo lang. Epal kayo ng epal. Oh. Tapos sisigaw kayo ng foul. Tandaan nyo, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa inyo. Chinichismis nyo si Kibuloy eh. Ichichismis din kayo niyan. Oh. Ang tanong, totoo ba sinasabi ni Kibuloy? Yan ang tanong ng iba. Ang tanong din, yung mga pinagsasabi nyo ba, totoo?
Oh, di labanan ng tsismis yan kung parehas kayo hindi nagsasabi ng totoo. Kaya nga ba't hindi dalahin sa korte? Ganun lang kasimple yun eh. Dalhin sa korte, tapos na. Na magsitrabaho na kayo. Mas anong pinag-aatupag ng gobyernong ito? Kung hindi PI, tsismisan ng tsismisan, batuhan ng baho. Ano ba kayo? Vlogger ba kayo o politiko? Di ba? Pambihira itong mga to. Oh. Tapusin na yan. Tingnan mo, ipupusta ko sa inyo. Dalhin niya sa korte yan, tumahimik kayo, tatahimik yan si ano. Gaya ng nangyari kay Tebes, gaya ng nangyari kay Bantag. Ang dadaldal nyo rin kasi minsan sa administrasyon eh. Sa totoo lang. Kaya kailangan pagsabihan ni Marcos itong mga madadaldal sa administrasyon eh. Hindi ko malaman kung official ba kayo o si Christy Permin. Sino ba kayo? Si Boy Abunda? Ginaya nyo na yung TBJ vlogger? Ay, speaking of TBJ vloggers ha, bumalik na sila sa TBJ. Hindi nila kinaya yung politika, balik na sila sa TBJ. Pero ito lang, wala namang problema kung gusto nyo sa chismis eh. Kung gusto nyo sa artista. Ako hindi ko type ang Aquino. Hindi ko type sila Chris Aquino. Pero maawa naman kayo dun sa Ali. Kung pinagkakakitaan nyo pa, sinasalsal nyo yung balita, araw-araw, Chris Aquino, balita nyo, may sakit na yung tao. Be responsible naman. Be responsible vlogger. Naipasok ko lang kasi nakikita ko yung iba, sabi ko pambihira. Hindi umubra sa politika, balik sa chismis, balik sa Tito Big. Si Chris Aquino naman yung sinasalsal na balita. Maawa naman kayo dun sa tao. Again, hindi ko type Aquino, ayaw ko dyan, galit ako dyan. Pero, hindi na makatao yun. Hindi na makatao pagka kahit anong ayaw mo sa tao, hindi nyo na dapat, ayaw nyo o gusto nyo dun sa tao, pag ganung malala na yung sakit, hindi nyo na sinasalsal yan. Pambihira kayo. Binigyan kayo ng plataforma. Gamitin nyo sa tama. Alam mo, Risa, tapusin na natin tong problema dito. Ikaw lang naman ang problema eh. Kaya dapat nga, pinagpapagalitan to ni Marcos. Pagalitan mo yan. Yung mga nasa ilalim na yan, posibleng kampo kampo na ito, posible, to si Ontiveros, kampo na ito ni Tamba. Kasama na to sa Tamba. Nasa Tamba group na yan. Kita nyo naman siguro yung sinabi ni Sara. Obviously, ang pinatutukuyan doon si Tamba. Sinong kumakanaba sa kanila? Alam mo, hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy. Marami po akong live binanatang ko yun si Kibuloy. Alam nyo kasi, ganito tayo. Sa issue tayo eh. Binanatang ko si Kibuloy dati kasi katatanggol niya kay Marcos. Na yung pagtatanggol nila kay Marcos, wala na sa wisyo. Mali na. Binabanatan ko yan si Kibuloy, hindi ko po itinatanggi sa inyo. Ngayon, pinagtatanggol natin dahil sa tingin ko, hindi siya nakakatanggap ng due process. Dadaanin siya sa chismis. Kailangan dalhin yan sa korte. Hindi namin Ganon din na sinasabi namin kay Tebes. Kung may kasalanan si Tebes, bitayin nyo. Basta dalhin nyo sa korte yung tamang proseso. Ganon din kay Bantag. Hindi nyo binibigyan ng tamang due process eh. Diyan na kami naiinis eh. Diba? Yan lang eh. Tama si Kibuloy dyan. Ako, pabor talaga ako, demanda na lang siya. Diba? Halatang halata. Alam nyo yung pagkakabanggit? Napakalayo. Nung pinag-uusapan, nabanggit ng witness si Tatay Digong at si Sara na i-connect sa baril. How pathetic that is. Parang, it's a cheap shot. Ang babaw. Halatang halata po yung weakness. Halatang halata po. Halata pong pinainan at sinabihan kung anong gagawin. Ang layo eh.
Kaya nga sa korte yon, hindi papayagan ng korte yon. Sisigaw lang yung abogado, irrelevant. Wala sa usapan yun eh. Anong koneksyon ni Duterte sa pagmumolestya ni Kibuloy? Hindi ko sinasabing totoo o hindi totoo. Ang point, anong koneksyon? Wala. Wala. Di ba? Tapos binanggit mong ganon? Oh, di ano kayo niyan? Chismis. Chismis court kayo, Senado. Ganyan ang ginagawa niyan. Ginagawa kayo ni Ontiveros, chismis court. Ang layo ng issue eh. Nadala sa ano? Ano yung garden? So, nakalimutan. Pasensya na kami. Halata tuloy. Glory of Mountain. Oh.